Limang miyembro ng Senate Minority ang naghain ng resolusyon para hikayatin si Senator Bato de la Rosa na kusa ng sumuko. Kasunod yan ang inilabas sa arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Sa gitna naman ng posibleng pagpapaaresto kay Bato, nakiusap siya kay Pangulong Bongbong Marcos, huwag daw sana siyang isuko sa ICC. Lahat ginawa ko. Tapos, ganito mangyari sa akin. Huwag niya akong ipadala sa dahil. Ayun lang naman, kung pwede lang. Kung meron akong nanagutan, panagot ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Yan ang kaisa-isang hiling ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna yan ng bantang aarestuhin na siya sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ang senador na kilala bilang Bato, ngayon aminadong natatakot na. Lowest point na raw ito ng kanyang buhay. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. May appeal is sincere to the president. Hanggang sa sesyon ngayon, nakitang umiiyak si Senator Bato habang kausap at kinocomfort siya ni Senator Bongo. Among very close friends lang yun usapan. Kaya mabigay yung puso ko habang sinasabihan niya ako. It's very private, kaya siya na, hindi ko masirsin. Kahapon napasigaw si Senator Bato nang matanong ko siya kung bakit siya muling pumasok ng Senado. But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ay, ang senator ng Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? Pero sa panayam ko sa kanya sa Frontline Pilipinas, bati naman daw kami ni Senator Bato. Sir, bati naman tayo kasi tinanong kita kahapon, medyo mainit ulo mo. Masyadong heightened yung emotions natin kahapon dahil sa mga nangyayari, di ba? Kaya pasensya ka na yan, pasensya ka na. Kwento pa ni De La Rosa, hindi niya nahawakan ang sweldo niya nitong nakaraang 6 na buwan. Yung mga sweldo ko, kiniklaim ng aking sekretary. Pero hindi nakarating sa akin dahil nagtatago nga ako, di ba? Hindi nakarating sa akin. Yung naghingi naman sila nagpaalam lang sa akin na kung pwede may mga pinsala sa ganitong lugar, may disaster, baka pwede magasto. Kagabi sa opisina ni Senator Jinggoy Estrada, nagpalipas ng magdamag ang senador. Nakausap din daw niya si Vice President Sara Duterte sa phone call. Pero hindi raw nila napag-usapan ang nakaambang impeachment trial ng bise. Nagtatanong lang siya, how can she help? Wala ka ba rin, ano kung matuluyan ngayon? Padalang na pinsa. Si Senator Robin Padilla naman, sinamahan daw mag-overnight sa Senado si Bato. Okay naman si Senator Bato, nagkwentuhan naman kami kasi matagal siyang walang kakwentuhan eh. Napagkwentuhan namin yung pelikula namin, yung ginawa na... Aminado naman si Senator Bato na masama ang loob niya kay dating Senate President Tito Soto. Tinawag niyang pagtataksil ang ginawa ng kapwa senador. Hindi raw kasi ipinadaan sa local court ang warrant of arrest ng ICC. Anya, mukhang may plano talagang ipahuli siya. Hindi ako plastic. Hindi magsabi na wala akong sama na because yung ginawa niya pagtataksil, hindi lang yung pagtataksil sa kanyang kulig, kundi pagtataksil niya sa institusyon ng Senado. May design talaga na talagang gusto niya pahuli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya maansik. Hindi ako magipagplastikan. I will betray. Sagot naman dyan ni Senator Soto, wala rin akong ginawang masama para sa kanya. How will I know that he's coming after 7 months of absence to unseat a sitting Senate President? bago naman natapos ang sesyon kanina, lumapit si Bato kay Soto at niyakap niya ito. Wala akong saban ang loob sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, sir, maraming salamat, sir. Wala rin utang na loob ko sa kanya. While I was in hiding, alam kong inalagaan niya yung opisina ko. Hindi niya pinapabayaan. Muli ring nanindigan si Senator Bato na hindi siya susuko sa ICC, lalo ngayong isinailalim siya sa protective custody ng Senado. Nanindigan din siyang pag-atake ito sa soberanya ng bansa. Sa gitna naman ng sesyon kanina, nagkainitan sina Senador Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Sa gitna yan ng pagtatalo sa paraan ng pag-aresto ng NBI kay Bato. I'm appealing that perhaps this matter should be
tackled in the committee rather than in this in plenary. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Kasunod niyan, inireklamo ni Padilla si Pangilinan sa plenaryo. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Habang nakasuspindi ang sesyon, lumapit si Pangilinan kay Padilla para sana makipagkamayan. Pero tinanggihan niya ni Padilla. Sa gitna ng tensyon sa Senado, 5 senador ang naghain ng resolusyon para himukin si Bato na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Pumirma dyan ang minority senators na sina Pangilinan, Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros at Bam Aquino. Hinikayat rin nila si De La Rosa na humingi ng judicial remedies alinsunod sa konstitusyon at mga naaangkop na batas. Lalo't hindi na raw bago ang pag-aresto at kusang pagsuko ng ilang dating senador. Gaya ni Juan Ponce Enrile, Laila de Lima at Antonio Trillanes. Pero tinablayan ni Senate President Alan Peter Cayetano. It's very obvious to me they didn't want him to appear. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan pulutin na lang tapos dalhin sa hay? So, yun lang payo ko sa kabila. You know, don't be personal. Wala pa namang komento si Bato sa nasabing resolusyon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.